Malapit na ang ating 7th anniversary, kaya naman dapat lang balikan natin ang iba't ibang top 7 amazing adventures sa iba't ibang bahagi ng ating nag-iisang Amazing Earth. Akala ko na yung mga damit na nadadaanan natin galing lang dito sa mga bahay. Pero eto pala yung mga suot ng mga patay na inilibing dito. Ito ang Kwaming Island na sakop ng bayan ng Inabanga sa lalawigan ng Bohol. Kabilang ang Kwaming Island sa maraming lugar sa bansa na nabisita na ng travel vlogger na si Joseph Pasalo. Mas kilala bilang Sef TV sa kanyang YouTube channel subscribers. So, may mga danggit dito. Yan, no? Dami. Sa pag-ikot ni Sef, nalaman nitong may eskwelahan ng isla. Pero ang hindi naasahang makita ni Sef sa kanyang pamamasyal, isang sementeryo. Dahil nasa gitna nga ng karagatan, minsan ay inaanod daw ang mga nakabaon sa libingan. Pag halimbawa daw nagkakaroon ng storm surge, ay tinatangay yung mga bangkay papunta dito sa mainland. Abangan, mula sa strangest, ipapasyal tayo ni Sef sa highest at creepiest places sa Pilipinas. Tabi-tabi po. Lumipad papuntang Bicol si Sef para sadyain ang isang lugar na nasa bucket list niya, ang Linyon Hill Nature Park sa Legazpi City, Albay. Medyo delikado na raw pumasok dito kasi yung ilan natatakot baka raw may ahas, may mga nakakatakot na hayop na nandito sa loob. Pero hindi pala hayop ang gugulat kay Sef sa madilim na tunnel. Hey. Muntik na akong atakihin sa puso. Ang loob pala ng tunnel ay gwardyado. Mga life-size mannequins na pinihisan para magmukhang Japanese soldiers. Yung makakita ka ng mga weirdong mannequin ay hindi pangkaraniwan sa mga ginagawa naming travel. Kaya nung nailawan namin yung ilang parte ng mga mannequin ay talaga namang nagulat kami. From the creepiest, lipad naman tayo sa tallest. Ito ang Agas-Agas Bridge sa Sogod, Southern Leyte. Ang tulay ay may taas na 89 meters. Nakakalula siya kasi kung titingnan mo mula sa taas, pababa, makikita mong gatuldok na lang yung mga bagay na nasa ilalim ng tulay. At nakaka-amaze naman kasi mula sa taas, tanaw mo yung kabundukan na sakop ng Southern Leyte, lalong-lalo na yung mga magagandang view. Pamilyar tayo sa Fast Track Projects, kaugnay ng Build, Build, Build program ng gobyerno. Pag namamasyal sila, isa lumulubog yung bangka, may nalululi. Dahil sa mga kamalasang nangyari, may di mamatay-matay na kwentong bayan ang old-timers dito sa Sitio Pulo tungkol sa origin story ng Puente del Diablo. Noong panahon daw ng Kastila, may isang relihiyosong dalagang Pilipina, si Maria. At may masugid siyang manliligaw, isang kuba na kahindik-hindik ang itsura. Dahil walang balak si Maria na ibigay ang kanyang matamis na oo, isang imposibleng gawain ang kanyang iniutos dito. Magtayo raw ito ng tulay mula Sitio Pulo sa Binangonan hanggang Santa Rosa, Laguna. Para maisahan si Maria, ibinenta raw ng tusong kuba ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Tinawag nito ang kanyang mga kampon para itayo ang tulay bago magbukang liwayway. Nang makita ito ni Maria, humingi siya ng tulong sa kanilang kura paroko. Walang tigil na pinatunog ng pari ang mga kampana ng simbahan. Hanggang sa isa-isang naglaho ang mga demonyo. Pati na rin ang kubang manliligaw ni Maria nawala at ang misteryosong tulay tuluyang nagiba. Sa ngayon, ganito na lang ang natitira sa mahiwagang tulay. Kaya kung balak mong bumisita dito, sariling pag-iingat ang magiging kaligtasan mo. Bawal pumunta ng mahangin, mag-ingat sa mga bato, gabi, yung nga, maulan.
Ang mga kwentong bayan na tulad ng sa Puente del Diablo ay kapupulutan pa rin ng aral. Kaya naman ang mga taga rito may long-term na plano kung paano gagawing tourist spot ito. Meron kaming request sa ating taas na lokal na pamahalaan na magkaroon ng lighthouse para isang pagtitigilan or pupuntahan ng mga turista. Yan ang mabuting balita na sana ay magkatotoo para sa mga taga Sitio Pulo. Ni Joseph Spartacus Farnacio o Spart. Ang makulit, determinado at may ambisyong vlogger mula Pasig City. We have a goal to reach 1 million subscribers before the end of 2022. Ito nakikita nyo ngayon, pinaghihirapan ko talaga and hindi siya ginagawa ng ordinaryong tao. Sa ngayon ay more than 500,000 na ang subscribers ni Spart. Para ma-achieve ang kanyang target, talaga namang level up ang kanyang extreme challenges. Umakyat na rin sila ng bundok kung saan nagstay sila for 24 hours. Pero ang pinaka-challenging at most viewed content ni Spart ay ang adventure nila sa abandonado at makasaysayang isla sa bunganga ng Manila Bay. Ang El Fraile Island o Fort Drum. Parang nakakatakot umakyat, men. Nagsisisi na ako, ang laki, paano tayo akyat dyan? Ang El Fraile, ang pinakamaliit na isla sa bunganga ng Manila Bay. Noong World War II, tinambakan ito ng tropang Amerikano ng semento at hinulma na tila isang dambuhalang battleship. Ito ang naging pinakamatibay na depensa ng tropang Amerikano laban sa mga Hapon. May taas na 350 feet, ang Fort Drum ay may 4 na palapag. Sa tingin niyo po ba may mga parang multo talaga dito? Dito sa aking paniniwala, meron talaga kasi kumbaga sa dami ng Mga namatay dito na mga Amerikano at Pilipino. Madaling araw pa lang, lumarga na ang grupo ni Spart mula Ternate, Cavite, ang pinakamalapit na bayan sa El Fraile. Kasama ng magkakaibigan ang guide nilang mangingisda, si Mang Jerry Bailon. Nandito na tayo sa El Fraile mismo. Simulan na natin yung 24-hour timer. Habang bumabawi ng tulog ang mga kasama, umakyat si Spart sa dambuhalang kanyon ng isla. Takot ako sa heights. Hindi ko alam paano bababa. Wala pang masyadong nagagawa ang grupo nang biglang may dumating sa isla. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Very rare na nandito na kayo. Di ba? Nasa bayan pa. Nung dumating yung Coast Guard, ang naisip ko agad yung permit. Kalmado lang ako. Legal yung pagpunta namin dito. Wala kaming gustong gawing masama. Maganda rin na pinuntahan kami ng Coast Guard doon para ma-rain check kami. Parang, bawal kayo dito, kulit-kulit masyado. Respetuhin nyo yung lugar. Dahil may permit naman pala, tuloy ang adventure nila kasama si Mang Jerry. Pero bago nagtakip silim, kinailangang umalis ni Mang Jerry. It's us, El Fraile, at tong karagatan. Bahagyang nawala ang pagod ng grupo. At nang makakain, 24 oras ang target ng grupo para makumpleto ang challenge. Ang masasabi ko, medyo creepy dito kasi kami lang talaga nandito. As in, solo namin yung lugar. Pagsapit ng umaga, challenge completed. Wala kaming iwan na kalat, respeto lang sa lugar. Bye-bye! 24 hours lang nanatili si Spart at ang kanyang grupo sa El Fraile. Pero habang buhay nilang maaalala ang masaya, nakakakaba at amazing na adventure sa makasaysayang konkretong isla. Dito po tayo ngayon sa tinatawag nilang
ulo. Yung tawag siyang ulo dahil na marami po siyang bungo na nakatago. Bata pa lang si Blas Vargas ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa di umano'y hidden cave sa barangay Matanglad, Milagros, Masbate. Sabi ng lolo ko at mga matatanda, kaya nagkalat ang mga bungo at kalansay sa loob ng guiba dahil ito ay kinakialaman ng mga tao na pumapasok sa loob ng guiba. Ang sinasabing kuweba ay nasa lupaing pagmamay-ari ng lolo niya sa tuhod. Sa aking palagay, walang naiwan na kayamanan dito sa loob ng guiba tulad ng sinasabi ng ibang tao na may mga naiwan na kayamanan ang mga Hapon dito. Itong kasagsagan ng pandemya, kasama ang kanyang mga tiyuhin mula sa Maynila, inakyat ni Papsi sa unang pagkakataon ang sinasabing Cave of Skulls. Makalipas nga ang ilang oras na trekking, Ito po yung pintuan ng kuweba na nakatago rito. Nandito yung mga bahay ng balin sa sayaw. Ito ang kuweba dito. Tinatawag nilang ulo. Nakita ko na yung bungo. Andyan guys, oh. May mga bantay po dito. Walang nakakalam kung sino nang may-ari ng mga bungo na ito. Nung una kong makita ang mga bungo at kalansay, ako ay namangha at kinakabahan. Sa palagay ko, sobrang tagal na ng mga bungo at kalansay sa loob ng kuweba. Dahil ang nakadiscovery nito ay lolo ko pa sa tuhod. ayon sa Milagros LGU, walang record ng Cave of Skulls sa kanilang bayan. Hanggang walang formal na investigasyon, nanatiling isang malaking misteryo ang kuweba ng bungo sa Milagros. Isang sikat at dinadayo noon, mistulang ghost town na ngayon. May mga mahalagang nakatago sa loob ng isla na yan. 15 minutes mula sa Cardona, Rizal, may 3 ektaryang isla na korteng Sipilyo. Kaya naman tinawag itong Toothbrush Island. Titignan pa natin kung may tao. Nilisan na ng mag-asawang dating nakatira dito ang isla. At dahil walang nag-aalaga, tila nagkaroon ito ng sariling buhay. Kaya marami ang naiintriga, gaya ng vlogger na si Josh the Explorer. Ito yung lapido. Ito guys, dito nilibing yung anak ng may-ari. Ang naabutan ni Josh, haligi at mga pader ng dating kapilya. Sa di kalayuan ng skeleton ng dating guest house. Grabe itong lugar na to guys. Tingnan itong hallway na to, napakaliit. Ibang-iba sa mga bahay na napupuntahan na natin dati, ibang-iba siya. Kasi ginamitan siya ng mga ganitong bato para ma-construct, hindi hollow blocks. Nilibot ni na Josh hanggang tuktok ng isla kung saan nakita ang mga labi ng dating tahanan ng mga may-ari. Meron ditong parang cement carvings, parang ganun. Yan, ng mga naglalayag na bangka. Yung pag hinawakan nyo guys, yung texture, feel na feel nyo yung bawat detalye. Sa sementadong sahig ng dating bahay, may mga nakaukit na titik. Isang tula na gawa ng padre de pamilya para sa misis niya nung tumira sila rito. Itong isla na to, niregalo to ni Mr. Belio sa asawa niya. Ito na yung nakasulat, Explorers Lose my beloved and pray God in heaven that it will last till the end of time. Marka ng pag-ibig.
Toothbrush Island. Isa lang sa maraming pangalan ng islang sakop ng Cardona, Rizal. Almost 80 years ago, nang bilhin ito ng singing sweethearts of radio na sina Jesus and Luz Bello. Binansagan nila itong Cielito Lindo Island bilang panggunita sa kanilang panganay na si Cielito na binawian ng buhay nung ito ay 3 years old pa lang. Nang mag-umpisa na ang World War II, nabili nila ang isla mula kay Walter Perry, isang engineer na nagdesisyong bumalik sa Amerika. At noong panahon ng giyera, dito ligtas na nanirahan sina Jesus at Luz. Dito na nag-umpisang itayo ang kanilang tahanan. Gawa sa nipa, pero katagalan napalitan ng wood and stone house ang Casa Roca. May itinayo ring kapilya dito kung saan nagmimisa ang paring kapatid ni Jess. Sa kanilang tahanan, welcome din pati mga alagad ng sining at mga kabataan. Nakilala rin ang isla bilang wedding destination. At ang unang ikinasal dito ay mismong anak ni na Jess at Luz, si Melvin, noong April 1970. Pero sabi nga, walang forever. Dahil sa mga bagyong humpa sa isla at sa paglaki ng mga anak na nagtrabaho at ang iba'y ng ibang bansa na nag-move on ang pamilya Bello. At naiwan ang isla. Gayunpaman, malinaw na sa Cielito Lindo Island ang pag-ibig ay umapaw. Mula sa sahig kung saan nakaukit ang original na tula ni Jess para sa kabiyak. Ang tao, pumapanaw. Ang mga bahay at man-made works, nalulusaw. Pero love never dies. Magkalapit ang Mount Makiling at bundok ng Banahaw sa Quezon, kung saan marami raw misteryo. Isa na rito ang misteryo ng tila humahagik-hik na tinig na naririnig nila mula sa kagubatan tuwing lumulubog ang araw. Ang paniniwala ng ilan, kung hindi duwende ay diwata raw ito. Pero nang akyatin ng isang grupo ng mga scientists ang bundok, naggulat sila sa kanilang natuklasan. At isa sa mga umakyat ng Banahaw noon ay kasama natin ngayon, si Professor Ireneo Lit Jr. ng Institute of Biological Sciences sa UP Los Baños. Ano po ba yung hagik-hik na na-discover niyo? Umakyat po kayo ng Banahaw. Meron kaming project tungkol sa biodiversity ng Mount Banahaw. Umakyat kami hanggang malapit dun sa tuktok ng Mount Banahaw sa Lukban. Sabi ng mga guide namin, Sir, gawin nyo na, i-pitch nyo na agad yung tents nyo kasi maya-maya ho, andyan na yung mga engkanto, mga duwende. Pagdating ng mga 5:30, paglubog ng araw, ito na, may managtatawanan na hihihi ganon. Sinundan ko kung saan nagmumula yung tunog. Pero yung pala, nagmumula sa maliliit na sikada. So yun po yung yung laughing sikada na tinatawag. Actually, may halaga sila. Doon mismo sa Banahaw, nakita ko kinakain sila ng bubuli. Kinakain ng ibon. Nakita ko may mga sikada rin na kinakain ng mga paniki na maliliit, yung insectivorous bats. Ibig sabihin, may role pala sila sa ecosystem. Let us not contribute to the destruction of wildlife by patronizing wildlife trade. Excited na kami sa mga susunod yung magiging discoveries. At para sa amin, kayo ay isang amazing Earth hero. Ang Biak na Bato National Park ay isang protected area sa San Miguel, Bulacan. Mahalaga ang naging papel ng bulubunduking lugar na ito sa kasaysayan. Sa mga kuweba rito, nagkuta ang mga revolusyonaryong Filipino noong panahon ng mga Kastila.
Isa sa mga dinadayong lugar dito ng mga adventurer ang Madlum Cave. Kilala rin ito bilang Manalmon Cave dahil nasa paanan nito ng Mount Manalmon. May lalim na 50 meters ang kuweba at ang batuhan sa paligid nito ay gawa sa limestone. Matapos lusutan ng kuweba, tatambad sa iyo ang malalaking tipak ng bato sa katabing Madlum River. Pero babala ng mga taga-sitio Madlum sa mga hikers at turista, huwag na huwag magkakalat, mag-iingay, o maninira dahil may nagmamasid sa kanila. Isang kakaibang nilalang, ang taong bayawak. Si Mang Carlito Carpio ng sitio Madlum sa San Miguel, Bulacan, nagpapatotoo sa pagkakaroon ng taong bayawak sa Madlum Cave. Dito na ako lumaki at dito na rin ako pinanganak sa San Miguel, Bulacan. Yung taong bayawak, pati mukha niya, may kaliskes. Na-encounter ko yon nung mag-guide ako sa mga nagpupunta dito na mountaineer. Umakyat sila sa bundok ng Manalmon. Naging maingay sila nung sila nagkakaroon ng socials. Nagsasayawan, nagkakantahan. Kasama ko yung isang guide din na kaming dalawa nag-overnight. Nung inantok na kami, naya ko siyang umano muna rin sa duyan, maghiga-higa. Nagising na lang ako, nasa lapag na ako sa lupa na. Nagulat ako. Nung makita ko yung mga taong bayawak, nanginginig ako. Ako'y takot na takot noon. May mga nangakaamba sa akin tungkod yung mga taong bayawak na. Yung isang guide na katabi ko, gusto niya akong tulungan, pero hindi siya makakilos daw. Yun ang sabi niya sa akin. Naririnig niya, buhay ang isip niya. Hindi lang siya makakilos yung katawan niya para tingnan kung sino yung kausap. Kung nasa isip ko noon maaring saktan kaming lahat. Tapos nakiusap ako sa kanila. Napasensya na. Pasensya na po. Nagambala po kayo ng mga kasama ng mountaineer. Ako na pumingi ng tao. Dahil po sila yung naguguluhan doon sa mga naging panauhin namin mga mountaineer, ako humingi ng dispensa sa kanila. Nung makiusap ako sa kanila, yun nga, ibinaba yung mga tungkod nila. Pumunta na rin sa mga gilid ng bato na yun. Samantala, kakaiba naman ang karanasan ni Aling Oreng sa sinasabing taong bayawak. Niligawan daw siya nito. Bibigyan po ako ng mga kumikinang na bagay. Hindi po ako kumuha. Kasi ang kapalit daw po nun ay hindi na raw po ako makakabalik. Pag kumuha ako ng isa sa mga bagay na inaalok nila, ay doon na ako kanilang kaharian. Natatakot po ako ng mga panahon na yun dahil pinwento ko wala pong maniniwala. Sinabihan ko yung mga taong bayawak na nagliligaw sa akin na hindi kami magkauri. Kaya kung pwede, maging magkakaibigan na lang kami. Minto naman po sila nung bago po ako mag-asawa. Pero may mga pagkakataon na bumabalik sila. Minsan ay may mga babala sila. Pag po minsan sasabihin nila na may mangyayari. Kamukha po na nangyari sa BSU. Sabi niya sa akin, bigla daw pumula na tataas ang tubig at may mamamatay. Sinabi ko po sa ibang tao na mag-iingat. Pero hindi po naniniwala yun. Pero sinabi ko po sa asawa ko, naniwala po siya. Lagi daw siyang sinusundan ng mga ito, minsan para magbigay ng babala. Sa ngayon po, ang sinasabi niyang delikado ay may isang bato raw pong inaakyat ng mga tao na baka daw po bumagsak. Pinupuntahan po ng mga tao sa Mount Manalmon. Ang gusto po ng mga taong bayawak, ang tahanan nila hindi sinisira, ang baka ng mga puno, wag pong putulin, mga bato na sinisira nila, ginagawang mga marmol. At ang ilog, ayaw nila ng marumi. Dahil doon daw po sila nabubuhay. Yung issue ngayon ng Madlum is yung paglabo ng tubig, lalo na pag tag-ulan. So ang tinuturong dahilan nun is yung mining activity sa headwater ng Madlum River. Sa ngayon, merong mga recorded na mga isolated cases ng cutting of trees. Para maprotektahan yung Madlum at Mount Manalmon, ang DNR po ay nagkakandak ng information education campaign regularly dito sa National Park. Nang matapos ibahagi ni Aling Oreng ang kanyang kwento tungkol sa mga taong bayawak, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Ang dahilan, nagmamasid daw sa kanyang interview ang mga mahiwagang nilalang. Nay, ayos na ko kayo, Nay. Ala, inaano lang niya yung ulo ko. Ano ba nangyayari, Nay? Mga hindi nyo nakikita pero nandito sila.
taong bayawak at saka hinawakan nga po yung ulo ko eh. Pinaano po ako sa liwanag. Pinalilihis po niya yung mata ko. Sino po yung taong bayawak? Opo, ano po sila, napapasok. Anong ibig niyo pong sabihin? Takot po sila sa liwanag eh. Yung mga taong bayawak po, kasama po natin sila ngayon. Kasi ngayon po, Opo, hindi po ba nararamdaman? Maniwala man tayo o hindi sa mahiwagang nilalang na ito, ang mahalaga ay ang mensaheng nais itong iparating sa atin. Ang pagmamahal at pangangalaga sa ating kalikasan. Marami po kaming exclusive content para sa inyo. Just visit gmainetwork.com/entertainment at i-follow kami sa aming official Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube accounts.